Well, hello everybody! Welcome to my channel. Tara, luto tayo. La 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 la. Chopping veggies on the board, tears do fall in sun. Hindi kailangan lumabas para magkaroon ng steakhouse experience. Tonight, we're gonna cook a juicy steak with all your favorite side dishes. So tara, luto tayo. Dito sa bahay, gagawa tayo ng juicy steak with all the goodies. Mashed potatoes, mushroom soup, Caesar salad, at creamed spinach. Simple ingredients, pero puno ng pagmamahal. Let's make dinner feel like a celebration. Filipino family style. So, itong spinach, blinanch natin siya. Merong salt yung water para to retain the color of the spinach. And then you put it in an ice bag para ma-stop yung cooking process. Sasayan natin ng cream. Then, salt and pepper. So, kanina, pinakita ko na ito ay pinat-dry natin para matanggal yung blood. Tapos, nilagyan natin ng olive oil, nilagyan natin ng butter, ng pepper. Tapos, ngayon lang natin lalagyan ng asin kasi we don't want the steak to be dry. Yon. Yung jacquard is a process para mas lumambot pa yung steak natin. Yung salt, just right amount. Huwag mong sobrahan. Kasi pag sobra, hindi mo na pwedeng tanggalan. Kumbaga, mas maganda na lang na habang kumakain ka, mag-a-add ka ng salt kaysa sa magtatanggal ka ng salt. Which is maraming times nangyari. Sobra nung nagsisimula ako magluto, lagi akong OA sa salt because I don't know, I love salt. Pero yung pala, pwede ka naman magdagdag after. Diba? Hindi naman kasalanan yung magdagdag ng salt habang kumakain. Kasi minsan gusto ko parang pagkaluto pa lang, perfect na yung timpla. Eh, may mga taong hindi mahilig sa salt eh. So, yun. Tapos, kanina pala, I forgot to say na
pag nag-steak ka, you make sure na tino mo ng mabuti yung steak because yun yung fault ko before. Ang mahal-mahal ng steak tapos hindi ko tino ng tama. So, ang nangyari, from the freezer, nilabas ko, nilagay ko sa microwave, dinefrost ko. Wala nang steak na masarap. Tinanggal niya lahat, tinanggal ng microwave lahat. So, yun yung dapat talaga na well thawed out yung steak natin para hindi siya sayang. So, start natin siya na really mataas yung heat ng pan. And then, hindi ko na kailangan magdagdag ng butter kasi may butter na to. Tapos, I want my steak na medium, so 3 minutes per side. So, sa mga taong hindi sanay, kung baga hindi ka pa marunong magtansya kung okay na ba yung steak mo, kailangan may timer ka para hindi masayang yung steak. Huwag mong i-flip ng i-flip yung steak. 1 flip lang per side kasi may tendency pala siya na tumigas. Another tip, ilalagay mo sa ibabaw yung butter para lalong masarap yung steak. Pag tapos ka na magluto ng steak, pag ahon mo ng steak, you have to rest it for at least a minute para hindi siya mag-bleed. Because you want all of those juices inside the steak, not on your plate. So, sa same pan, lalagay mo na yung 2 tablespoons na flour. Nilagyan natin kanina ng Knorr seasoning. And then, ngayon, isi-strain na natin para smooth yung consistency ng gravy. Cheers! Cheers! Tara, tikman na natin. Ooh! Wow! Ang lambot! Yun pala talaga yung secret. Mag-jacquard ka! Masarap siya. Sarap ng butter. Masarap lahat. Shout out to my classmate Ana Cara and to my ate Nympha Tabozo. Thank you for watching, and to my friend and thank you Ter Elaine. Thank you for watching. Please like us on Facebook, TikTok, IG, and YouTube. See you sa next vlog.